Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng nanonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang-11 nating araw at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Pilipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa naunang mga part ng pagbabasa natin. Iniikayat ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Tutuloy po natin ito ngayon sa Surah Al-Baqarah pa rin, verse 201. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subalit ang ilan naman sa kanila ay nagsasabi, Aming Panginoon, bigyan mo kami sa mundo ng kabutihan at sa kabilang buhay ng kabutihan at iligtas mo kami mula sa parusa sa impyerno. Sila yaong para sa kanila ang bahagi ng kanilang mga nakamit at si Allah ay mabilis sa pagtutuos. Alalahanin ninyo si Allah sa mga araw na tukoy. Sino mang magmadali sa paglisan sa 2 araw ay walang kasalanan para sa kanya at sino man nagpaliwan ay walang kasalanan para sa kanya, para roon sa may takot kay Allah. Katakutan ninyo si Allah at alamin ninyo na kayo tungo sa kanya ay titipunin. May mga taong mapagkunwari na magugustuhan mo ang sinasabi nila dito sa mundo at ginagawa nilang saksi si Allah sa anumang nasa kanyang puso, subalit siya ang pinakamalupit sa pakikipag-away. Kapag siya ay humayo, ay nagsisikap siya na magdulot ng kasamaan sa lupa at pamiminsala ng pananim at mga hayupan. Si Allah ay hindi nagmamahal sa pamiminsala. Kapag sinabi sa kanya, katakutan mo si Allah, ay nagmamalaki sa kanyang kasalanan. Sapat sa kanya ang impyerno at napakasamang hantungan nito. May mga tao na ipinagbili na ang kaninyang sarili na naghahangad ng kaluguran ni Allah. Si Allah ay mabuti sa kanyang mga alipin. O mga nananampalataya, pumasok sa Islam ng buong buo at huwag sumunod sa mga yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kaaway na malinaw. Ngunit kung kayo ay lilihis matapos na dumating sa inyo ang malinaw na patunay, ay alamin ninyo na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Naghihintay ba sila na darating sa kanila si Allah sa silong ng mga ulap, gayon din ang mga anghel, upang ang bagay na ito ay mapagpasyahan na? Kay Allah magbabalik ang lahat ng bagay. Tanungin mo ang angkan ng Israel kung ilan ang ibinigay namin sa kanilang malilinaw na patunay. Sino mang ipagpalit niya ang biyaya ni Allah matapos na ito ay dumating sa kanya, ay tunay na si Allah ay malupit magparusa. Pinaganda para sa mga hindi nananampalataya ang buhay sa mundo at hinahamak nila ang mga nananampalataya. Subalit yaong mga may takot kay Allah ay mangingibabaw sa kanila sa araw ng paghuhukom. Si Allah ay nagbibiyaya sa sino mang naisin niya ng walang pagtutuos. Ang sangkatauhan noon ay isang nasyon lamang, ngunit ang mga tao ay nagkakaiba-iba. Kaya si Allah ay nagpadala ng mga propeta bilang mga tagapagbalita at tagapagbabala. At ipinadala kasama nila ang aklat na naglalaman ng katotohanan upang siya ay maghatol sa mga tao ukol sa kanilang mga pinagtatalunan. Silang mga binigyan ng kasulatan ay hindi nagtatalo tungkol dito matapos na dumating sa kanila ang malilinaw na tanda, liban na lamang dahil sa pagkamuhi nila sa isa't isa. Sa kanyang pahintulot ay ginabayan ni Allah yaong mga nananampalataya tungo sa katotohanan mula sa kanilang pinagtatalunan. Si Allah ay naggagabay sa sino mang kanyang naisin tungo sa landas na matuwid. Inaakala ba ninyo
na papasok kayo sa paraiso nang hindi dumarating sa inyo ang pagsubok na katulad ng dumating sa mga nauna sa inyo? Dinapuan sila ng kahirapan, paghihirap at niyanig sila hanggang sa sinabi ng sugo at ng mga naniwala kasama niya, kailan darating ang tulong ni Allah? Walang duda, tunay na ang tulong ni Allah ay malapit. Tinanong kanila kung ano ang kanilang itutustos. Sabihin mo, O Muhammad, anumang itunutustos ninyo na mabuti para sa inyong mga magulang, kamag-anak, mga ulila, mga dukha at mga naantalang manlalakbay, anumang kabutihang inyong gawin ay tunay na si Allah dito ay nakaalam. Itinalaga sa inyo ang pakikibaka samantalang ito ay kinamumuhian ninyo. Maaaring kinamumuhian ninyo ang bagay na mainam para sa inyo at mamahalin ninyo ang mga bagay na masama para sa inyo. Si Allah ay nakaalam at kayo ay hindi nakaalam. Tinatanong kanila tungkol sa mga banal na buwan at tungkol sa pakikipaglaban dito. Sabihin mo, O Muhammad, ang pakikipaglaban dito ay malaking kasalanan, subalit ang pagharang sa mga tao mula sa landas ni Allah, ang kawalan ng pananampalataya sa Kanya, ang pagpigil sa pagpasok sa Masjidul Haram, at ang pagpapalayas sa mga tao rito ay mas malaking kasalanan para kay Allah. Ang pang-aapi sa relihiyon ay mas masahol pa sa pagpatay. Mananatili sila sa pakikibaka sa inyo hanggang sa talikuran ninyo ang inyong relihiyon kung magagawa lamang nila ito. Sino mang tumalikod sa inyo sa kanyang relihiyon ay mamamatay na hindi mananampalataya, ay sila yaong mawawalang saysay ang kanilang mga gawain sa mundo at kabilang buhay. Sila yaong mga mananahan sa impyerno. Mananatili sila rito habang panahon. Tunay na yaong mga nananampalataya, lumikas at nakibaka sa landas ni Allah, ay sila yaong mga naghahangad ng habag ni Allah. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Tinatanong kanila tungkol sa alak at sugal. Sabihin mo, O Muhammad, naririto ang malaking kasalanan at ilang kabutihan sa tao. Subalit ang kasalanan sa mga ito ay mas malaki kaysa sa kabutihan nilang dalawa. At tinatanong kanila kung ano ang kanilang itutustos. Sabihin mo, O Muhammad, ang sobra sa inyong pangangailangan. Ganito nililinaw ni Allah sa inyo ang mga talata upang kayo nawa ay mag-isip. Sa mundong ito at sa kabilang buhay, tinatanong kanila tungkol sa mga ulila. Sabihin mo, O Muhammad, ang pagsasaayos para sa kanila ay mainam. Kung pagsasaluhan ninyo ang mga bagay-bagay ay kapatid ninyo sila sa relihiyon. Nalalaman ni Allah ang mga tagasira mula sa mga tagapagsaayos. Kung nanaisin lamang ni Allah, ay pinahirapan niya kayo. Tunay na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas tutuloy po natin ang karugtong. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpala nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.